Suspendido muna ang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan ngayong araw hanggang bukas, Martes. Alinsunod yan sa utos ng Department of Education. Dahil daw ito sa mga kaso ng flu-like illnesses maging sa sunod-sunod na lindol. Ipinag-utos din ng DepEd sa mga paaralan na mag-disinfect sa mga pasilidad, mag-inspeksyon sa mga gusali para sa structural safety at mag-reinforce ng health and emergency preparedness measures. Paglilinaw ng Department of Health, walang outbreak ng flu-like illnesses pero uso raw talaga ang trangkaso ngayon. Kailangan din daw mag-ingat sa iba pang klase ng mga sakit. Sa katunayan nga po, maliban sa walang outbreak, walang emergency or anything alarming, yung pong ginawa nilang suspension of face-to-face, nakakatulong rin yan sa at least dalawa pang sakit. Halimbawa, yung hand, foot, and mouth disease. Mabilis rin kasi makahawa yan sa mga eskwelahan eh. Tsaka yung isa pang sakit na gusto kong banggitin, dengue. Ngayon yung pinaka-perfect na pagkakataon para magtaob, taktak, tuyo at takip doon sa mga eskwelahan. Dahil anyway, habang walang estudyante, tignan natin yung mga pinag-ipunan ng tubig para wag tumaas yung dengue. Which by the way, hindi rin namin nakikita ng pagtaas so far. Kaugnay ng sinasabing paglaganap ng flu-like illnesses, magkakasama natin ang infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Salamat po sa oras. Hi, Cheryl. Good afternoon. Pag-usapan po natin itong, although sabi na nga po, kinlaro na ng DOH na wala naman pong outbreak. Pero maraming ganitong kaso ngayon. Ano po ba ang ibig sabihin, Doc Solante, kapag sinabing ang influenza-like illness, ano yung mga sintomas na dapat bantayan ng mga magulang at guro? Well, ang influenza-like illness ay isang respiratory tract infection na idulot ng several co-circulating virus with influenza. Kaya nga siya influenza-like dahil hindi lang influenza or flu virus ang sanhi nito, meron ding ibang klaseng respiratory viruses at common talaga to, Cheryl, ngayong mga buwan in the Philippines, yung trend natin for the past 3 to 4 years, usually it starts with September, October, November, December na pagtaas ng influenza-like illness. Ang influenza-like illness, ang manifestation nito ay ubo, sipon, lagnat, sakit sa ulo, sakit sa katawan, and then usually it will stay there duration of 10 days. So hanggang 10 days lang yan, dahil nga respiratory viral infection, it's mostly self-limited, mild sa mga highly competent young adult at young individual. Pero alam mo, Cheryl, itong ganitong influenza-like illness can also lead to severe acute respiratory infection. Kaya minomonitor din natin yan, especially kami dito sa hospital, kung sino yung mga na-admit because of respiratory viral infection. So yung pong, sabi nyo nga, self-limiting naman ito. 10 araw inaasahan na gagaling naman po ito. Pero yung, sabi nyo, pwedeng mauwi sa severe acute respiratory problem, ito po ba ay mas delikado dito yung mga high risk? The kids, the children, senior citizens, and immunocompromised? Yes, Cheryl, especially doon sa mga bata na less than 5 years old, at saka doon sa mga adult na more than 60 years old, including those adults na may mga comorbidities kagaya ng may hypertension, diabetes, mga immunocompromised. At siguro, Cheryl, gusto ko lang i-emphasize din na dito natin makikita napaka-importante ang flu vaccine at pneumococcal vaccine. Kasi ito yung dalawang infection na pwedeng mag-cause ng influenza-like illness at pwedeng tatawid on sa severe acute respiratory manifestation. Flu vaccine, and what's the other vaccine, Doc? Pneumococcal vaccine. Pneumococcal vaccine. Pero kasi hindi po naman ito libre para sa lahat na binibigay po ng pamahalaan, Doc? Yes, ang magiging libre lang to doon sa mga 60 years old and above, Opo. Yung citizens Flu vaccine. Flu at saka pneumococcal, Cheryl, Libre. So, libre yan. Dapat sa mga local government unit yan dahil meron silang ganong yearly na bakunahan, so, especially dito sa National Capital Region. Kaya hindi pa huli ngayon. Pwede pang magpabakuna
para lang at least maitawid December and January na hindi severe influenza infection. O yan mga kapatid, sa mga senior citizens po natin, baka hindi pa kayo nakakakuha ng inyong yearly. Yearly po kasi ang flu vaccine, di ba Doc? At sabi nyo nga po, particular na dito sa NCR, lahat ng LGU dapat na ibibigay po ito sa senior citizens ng libre. Pero yung pneumococcal vaccine, is that a yearly thing, Doc? Hindi naman po. Hindi naman. Pag nabakunahan ka niyan, at least after 5 years, pwede kang mabakunahan uli. Pero meron ding mga LGU nagbibigay ng libreng pneumococcal, pero mas maraming nagbibigay ng flu dahil mas mura kasi yun, Cheryl, kumpara sa pneumococcal vaccine. Yes, opo. Pero sayang din di ba mga kapatid? Kasi baka yung ibang seniors po natin, wala naman akong sakit. Huwag na pong hintayin, ito ay proteksyon para sa inyo. Kung libre, bakit hindi po natin i-avail? Ngayon, uso nga po ngayon, sabi nyo nga, September to December, usually tumataas itong kaso. Bakit nga ba, Doc Ron Jane? Paano po ito mabilis na kumakalat? Yung ganitong klase nga ng sakit at ngayon sa paaralan din. Yes, unang-una, Cheryl, no? Itong mga tinatawag natin na mga influenza-like causes of viral infection, ang bilis nilang dumikit sa mga respiratory tract areas natin, sa bibig, sa mouth, no? Mabilis sila. Within 3 feet, may umuubo lang dyan, pwede ka nang mahawaan at the same time, yung taglamig na din kasi rainy season, kadalasan sa mga tao nandun sa loob ng bahay, no? So pag may umuubo diyan, mataas talaga ang risk ng mag-transmission, no? At hindi lang ganyan, maraming virus talaga na during this season nagko-co-circulate. So, ibig sabihin, hindi lang flu, mayroon pang respiratory syncytial virus, merong adenovirus, merong human metapneumovirus. So napakalaki nitong grupo ng virus na to na can also cause influenza. Kaya influenza-like illness can be caused by several of these mga respiratory viruses causing upper respiratory tract infection. Tama po ba yung hakbang ng DepEd na magpatupad ng 2-day health break at disinfection? Sapat na po ba yung 2 araw, Doc Ron Jane? Actually, hindi talaga sapat yan, no? Pero siguro nakikita lang din nila na merong oportunidad na maglinis doon sa paaralan. At the same time, siguro dagdagan pa rin natin yung edukasyon sa mga bata at saka sa mga parents. Paano maiwasan, paano kailangan pag halimbawa may mga sintomas, madala ka agad sa mga doktor o ospital para lang hindi naman lalala. At napaka-importante pa rin siya rin, especially sa mga bata, yung flu vaccine. No? Sana nabigyan na sila para at least kung magka-develop man ng infection, pwede pa. Pero yung severe na infection na pwede silang madala sa hospital, talagang ma-prevent natin yon. Balikan ko, Doc, ito pong sabi nyo, ubo, sipon, lagnat, pananakit ng ulo at katawan. Yan ay mga senyales, sintomas na posibleng tinrangkaso o tinamaan na ng trangkaso ang isang individual. Para po, kailan dapat nadalhin na sa ospital? Kasi tayo, di ba, parang, konting lagnat lang yan or inuubo lang, magpahinga lang, dyan ka na lang sa bahay. Paano ba dapat po, Doc, talaga ito tutugunan ng tama? Yes, unang-una, no, bantayan natin yung mga sintomas nila. Ang pinaka-importante dito, pag ang bata magsabi na hindi na siya, wala na siyang ganang kumain, pagod na yung talagang mabigat na yung katawan, at minsan yung medyo nahirapan siyang huminga pag naglalakad lang, ito na yung mga symptoms na pwedeng bumaba na yung mikrobyo sa lungs, no? Kailangan nilang dalhin. Kung timeline ang pag-uusapan natin, mga between 5th to 6th day, pag meron pa ring lagnat yan, kailangan nating dalhin. Kasi alam mo, Cheryl, itong mga lagnat sa Pilipinas, hindi lang naman ILI. Meron tayong dengue, meron tayong ibang mga klaseng infection na can also present with the same manifestation with ILI. Kaya itong mga sa akin, ang mga vulnerable, 5 years old and below, at saka yung mga 60 years old, pag mayroong mga ganyang sintomas between 3 to 5 days, patingin tayo sa doktor para at least maagapan at masuri kung anong klaseng infection at kung severe na ba. Paano po yun nauuwi sa severe acute respiratory problem? Ito po ba pag ganitong maging malala, pwede pong makamatay? Yes, Cheryl. No, especially the influenza. Influenza is the most common viral infection na respiratory na can cause death. No?
globally, ang every year ang namamatay sa influenza between 350 to 650,000 yan globally ha. Yun lang yung nabibilang pero hindi natin alam yung sa mga underdeveloped countries hindi naman nagre-report na masyadong maganda ang surveillance no. Kaya ang itong mga virus na to akala lang natin upper no ibig sabihin nasa sore throat na dito sa lalamunan yan. But when they continue to proliferate, dumadami, pupunta yan sa baga, and then that can cause pneumonia. And there is also complication, Cheryl, ha? Hindi lang respiratory ang ano niyan. Yung atake sa puso, no? Mga cardiovascular complications, common din yan sa mga viral infection. So, dapat po dalhin na sa ospital. Paano mapoprotektahan? Kagaya po kasi, pag inuubo ang mga bata, wag nang papasukin. Pwede naman. Or pag kahit na yung tayong mga adults, andyan na naman. Makakatulong ba, Doc? Ayan, of course, frequent washing of hands. And ang mask ba, maganda pa rin panangga? Yes, I would highly recommend now na October mag-mandatory face mask tayo no sa mga sa mga paaralan, sa mga malls, sa mga mataong lugar na hindi maganda ang ventilation, especially doon sa mga vulnerable population. I highly recommend mag-mandatory face mask tayo para maiwasan at ma-lower natin yung risk ng transmission. So, whether ikaw yung may sakit or wala kang sakit, it's a way of protecting yourself eh. Kung ikaw yung may sakit, isipin na lang, mas maging mindful na hindi ka makahawa kung lalabas ka at makikisalamuha sa mataong lugar, Doc Ron Jean? Yes, Cheryl. Kasi yung isang tao niya, yung tinatawag natin na reproductive number na yan, isang tao pwedeng potentially can infect 3 or 4 in a room. No? So, ganun ang transmissibility nitong mga respiratory viral infection. Balikan po natin yung kahalagahan ng vaccine, Doc. Baka kasi ang iniisip nila, ang kailangan lang magpabakuna, mga bata or senior citizen. Of course, they're the most important group na kailangan makakuha ng bakuna. Pero gaano kahalaga, paano ka napoprotektahan ng bakuna, ng flu vaccine? Kailan ito dapat kinukuha? Kasi minsan, kung kailan ngayon na maraming kaso, tsaka mo lang maiisip, ay, wala pa pala akong vaccine. Ano po ba ang tama, Doc? Yes, so unang-una, timing is important, Cheryl. Ha? So mag-prepare na tayo na bakunahan. Ang indication nito is 6 months and above. Ha? So ibig sabihin, 6 months old na bata, sanggol, pwede nang bakunahan hanggang matanda. No? And then ang timing dito, pinaka-best timing is between March, April, and May. Mabakunahan na para meron ka ng sapat na protection, yung antibody na nakukuha sa bakuna during the start of the influenza increase ng kaso, August, September, October, hanggang early part ng January. So timing is important. Pangalawa, ang bakuna, hindi naman yan 100% na protektado ka. Pero ang importante niyan, pag nabakunahan ka, mas magiging mild ang sintomas mo, less ang severe. Pangalawa, hindi ka na rin masyadong makakahawa kasi meron ka ng protection at hindi mo na maihawa yung virus, no? So, and more importantly, it prevent mortality, no? Yung pagkakamatay pag meron kang ganitong influenza and you are in that vulnerable population. Muli, paalala, Doc, ano po ang ating mensahe sa publiko sa gitna ng patuloy na pagtaas ng influenza-like illnesses? So unang-una, huwag tayong magpanic because this is the usual peak of influenza-like illness. Ang importante, may bakuna tayo sa flu kasi isa yan sa mga pinaka-most common cause ng influenza-like illness. Pangalawa, you have to learn how to protect yourselves, magsuot ng face mask. Pag meron ka ng mga sintomas and your symptoms will be severe, huwag niyong hintayin na mag-severe. Early consultation with the doctor, especially pag may lagnat at ubo, kailangan para masuri at ma-prevent ang pagkalala ng infection. Thank you, Cheryl. Marami pong salamat sa inyong oras, infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante.